Ika-21 kabanata. At nang mangyaring kami mga kahiwalay na sa kanila at mga glayag, ay tuloy-tuloy na pinunta namin ang Kuos, at nang kinabukasay ang Rodas, at buhat dooy ang Patara, at nang aming masumpungan ng isang daong na dumaraang patungo sa Phoenicia, ay nagsilulan kami at nagsipaglayag. At nang matanaw namin ang Chipre, na maiiwan namin sa dakong kaliwa, ay nagsilayag kaming hanggang sa Syria, at nagsidaong sa Tiro, sapagkat ilulunsad doon ng daong ang kanyang lulan. At nang masumpungan ang mga alagad, ay nangatira kami doong 7 araw. At sinabi ng mga ito kay Pablo, na sa pamamagitan ng Espiritu, na huwag siyang tutungtong sa Jerusalem. At nang mangyari na maganap namin ang mga araw na yaon, ay nagsialis kami at nangagpatuloy sa aming paglalakbay. At silang lahat, pati ng mga asawa at mga anak, ay humatid sa amin sa aming paglalakad hanggang sa labas ng bayan. At sa paninikluhod namin sa baybayin, kami nagsipanalangin at nangagpaalaman sa isa't isa. At nagsilulan kami sa daong, datapwat sila'y muling nagsiuwi sa bahay. At nang aming matapos ang paglalayag buhat sa Tiro, ay nagsidating kami sa Tolemaida. At kami nagsibati sa mga kapatid, at kami nagsitahan sa kanilang 1 araw. At nang kinabukasan ay nagsialis kami, at nagsidating sa Cesarea. At sa pagpasok namin sa bahay ni Felipe na Ebanghelista, na isa sa 7, ay nagsitahan kaming kasama niya. Ang taong ito'y may 4 na anak na binibini, na nagsisipanghula, at sa pagtira namin doong ilang araw, ay dumating na galing sa Judea ang isang propeta, na nagngangalang Agabo. At paglapit sa amin, at pagkakuha ng pamigkis ni Pablo, ay ginapos niya ang kanyang sariling mga paa at kamay, at sinabi, "Ganito ang sabi ng Espiritu Santo, ganitong gagapusin ng mga Hudyo sa Jerusalem, ang lalaking may-ari ng pamigkis na ito, at siya'y kanilang ibibigay sa mga kamay ng mga Hintil." At nang marinig namin ang mga bagay na ito, kami at gayon din ang nangaroroon doon, ay nagsipamanhik sa kanya na huwag nang umahon sa Jerusalem. Nang magkagayoy sumagot si Pablo, "Anong ginagawa ninyo? Na nagsisitangis at dinudurog ang aking puso, sapagkat ako'y nahahanda na hindi lamang gapusin, kundi mamatay rin naman sa Jerusalem dahil sa pangalan ng Panginoong Hesus." At nang hindi siya pahikayat ay nagsitigil kami, na nagsisipagsabi, mangyari ang kalooban ng Panginoon. At pagkatapos ng mga araw na ito ay binuhat namin ang aming daladalahan, at nagsiahon kami sa Jerusalem. At nagsisama naman sa aming mula sa Cesarea ang ilan sa mga alagad, at kanilang isinama ang isang Minason, na taga Chipre, isa sa mga kauna-unahang alagad, na sa kanya kami magsisipanuluyan. At nang magsidating kami sa Jerusalem, ay tinanggap kami ng mga kapatid na may kagalakan. At nang sumunod na araw, ay pumaroon si Pablo na kasama kami kay Santiago. At ang lahat ng mga matanda ay nangaroroon. At nang sila'y mga bati na niya, ay isa-isang isinaysay niya sa kanila ang mga bagay na ginawa ng Diyos sa mga Hintil sa pamamagitan ng kanyang ministeryo. At sila, nang kanilang marinig yaon, ay niluwalhati ang Diyos. At sa kanya'y sinabi nila, "Nakikita mo na, kapatid, kung ilang libo-libo ang mga Hudyo na nagsisisampalataya, at silang lahat ay pawang masisikap sa kautusan. At nabalitaan nila tungkol sa iyo, na itinuturo mo sa lahat ng mga Hudyo na nangasa mga Hintil na magsihiwalay kay Moises, na sinasabi mo sa kanila na huwag tuliin ang kanilang mga anak, ni mangagsilakad ng ayon sa mga kaugalian. Ano nga baga ito? Tunay na kanilang mababalita ang dumating ka. Gawin mo nga itong sinasabi namin sa iyo. Mayroon kaming 4 katao na may panata sa kanilang sarili. Isama mo sila, maglinis kang kasama nila, at pagbayaran mo ang kanilang magugugol, upang sila'y mangagpaahit ng kanilang mga ulo, at maalaman ng lahat na walang katotohanan ang mga bagay na kanilang nabalitaan tungkol sa iyo, kundi ikaw rin naman ay lumalakad ng maayos na tumutupad ng kautusan. Ngunit tungkol sa mga Hintil na nagsisisampalataya, ay sinulatan namin na pinagpayuhang sila'y magsiilag sa mga inihain sa mga Diyos-Diyosan, at sa dugo, at sa binigti, at sa pakikiapid. Nang magkagayoy isinama ni Pablo ang mga tao, at nang sumunod na araw, nang makapaglinis na siyang kasama nila, ay pumasok sa templo, na isinaysay ang katuparan ng mga araw ng paglilinis.
hanggang sa ihain ang haing patungkol sa bawat isa sa kanila. At nang halos tapos na ang 7 araw, ang mga Hudyong taga-Asya, nang siya'y makita nila sa templo, ay kanilang ginulo ang buong karamihan at siya'y kanilang dinakip. Na nangagsisigawan, mga lalaking taga-Israel, magsitulong kayo. Ito ang tao na nagtuturo sa mga tao sa lahat ng dako laban sa bayan, at sa kautusan at sa dakong ito. At bukod pa sa rito'y nagdala rin siya ng mga Griego sa templo, at dinungisan itong dakong banal, sapagkat nakita muna nila na kasama niya sa bayan si Trofimo, taga-Efeso, na sinapantahan nilang ipinasok ni Pablo sa templo. At ang buong bayan ay napakilos, at ang mga tao'y sama-samang nagsipanakbuhan, at kanilang sinunggaban si Pablo, at siya'y kinaladkad na inilabas sa templo, at pagdakay inilapat ang mga pinto. At samantalang pinagpipilitan nilang siya'y patayin, ay dumating ang balita sa Pangulong Kapitan ng Pulutong, na ang buong Jerusalem ay nasa kaguluhan. At pagdakay kumuha siya ng mga kawal at mga senturyon, at sumagasa sa kanila, at sila, nang kanilang makita ang Pangulong Kapitan at ang mga kawal, ay nagsitigil ng paghampas kay Pablo. Nang magkagayoy lumapit ang Pangulong Kapitan, at tinangnan siya, at siya'y ipinagapos ng 2 tanikala, at itinanong kung sino siya, at kung ano ang ginawa niya. At iba'y sumisigaw ng isang bagay, ang iba'y iba naman, sa gitna ng karamihan, at nang hindi niya maunawa ang katotohanan dahil sa kaguluhan, ay ipinadala siya sa kuta. At nang siya'y dumating sa hagdanan, ay nangyari na siya'y binuhat ng mga kawal, dahil sa pag-agaw ng karamihan. Sapagkat siya'y sinusundan ng karamihan ng mga tao, na nangagsisigawan, alisin siya. At nang ipapasok na si Pablo sa kuta, ay kanyang sinabi sa Pangulong Kapitan, "Mangyayari bagang magsabi ako sa iyo ng anuman?" At sinabi niya, "Marunong ka baga ng Griego? Hindi nga baga ikaw yaong Ehipsyo, na nang mga nakaraang araw ay nanghihikayat sa kaguluhan, at nagdala sa ilang ng 4,000 katao na mga mamamatay tao?" Datapwat sinabi ni Pablo, "Ako'y Hudyo, na taga-Tarso sa Cilicia, isang mamamayan ng bayang hindi kakaunti ang kahalagahan, at ipinamamanhik ko sa iyo na ipahintulot mo sa aking magsalita sa bayan." At nang siya'y mapahintulutan na niya, si Pablo, na nakatayo sa hagdanan, inihudyat ang kamay sa bayan, at nang tumahimik ng totoo, siya'y nagsalita sa kanila sa wikang Hebreo, na sinasabi,